Pinapayagan na ng COMELEC ang pag-aresto sa mga maaaktohang nagvo-vote buying and selling. Kahit daw mga ordinaryong mamamayan pwedeng manghuli. Narito ang report ni Mon Gualvez. Isang linggo bago mag-umpisa ang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025, naglabas ng resolusyon ng COMELEC para payagan ang warrantless arrest sa mga mahuhuli sa aktong sangkot sa vote buying at selling. Kahit nga raw ordinaryong mamamayan, papayagan ng COMELEC na manghuli ng mga bumibili ng boto. Kung yung aarestuhin ay caught in the act, pinapayagan po ang citizen's arrest. Paalala ng COMELEC, kung makakita man ng mga taong bumibili ng boto, mas maiging humingi ng tulong sa mga otoridad para hindi mapahamak. Sa Biyernes, nakatakdang ilunsad ng COMELEC ang Kontrabigay Committee na mas magbibigay linaw sa mga mang-aabuso sa panahon ng kampanya. Kung tutusin, naaayon naman sa batas ang warrantless arrest oras na may maaktuang krimen, gaya na lamang ng vote buying o selling. Pero git ng COMELEC, maaaring gamitin ng mga law enforcers itong resolusyon ng ahensya bilang dagdag na depensa. Sa ngayon, aabot na sa 11 milyong balotang na imprenta. Pero dahil halos 3 linggong na delay ito, nangangamba si Senator Risa Ontiveros sa ilang beses na pagsasagawa ng Trusted Builds election system dahil sa pag-alis at pagbalik ng pangalan ng ilang kandidato sa balota. Every time the COMELEC and MIRU rebuild the software, there is a chance that malicious code might be introduced into our automated election systems. Git naman ng COMELEC, normal lang ang hakbang na ito. Kahit po noong February 2022, ay nagkakaroon po ang COMELEC pa ng trusted build. Lagi pag may nakikita na kinakailangan i-adjust, kinakailangan baguhin, kinakailangan ayusin, ay magkakaroon muli dapat lagi lang meron trusted build na hindi naman naaapektuhan yung kabuuan ng source code. Sinisiguro naman ng COMELEC na transparent ang kanilang aktibidad kasama ang source code reviewers na tumitingin sa nagsisilbing utak ng automated counting machines. Naka-live broadcast din daw ito online. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.